band? OPM? OPM. River Maya. Isa sa pinakaabangan ng mga batang lumaki sa dekada 90 ang magaganap na reunion ngayong ika-17 ng Pebrero sa SMDC Festival Grounds. Ang nagpasikat ng mga kantang gaya ng You'll Be Safe Here, Hinahanap-hanap Kita, Awit ng Kabataan at siyempre ang 214. Ating mas kilalanin at alamin kung paano nga ba nagsimula ang bandang River Maya. Naging isang institusyon na sa musika ng Pilipinas ang River Maya. Kinilala sila sa kanilang mga catchy na kanta, makahulugang mga liriko at nakakabilib na mga performances. Unang-unang tinawag bilang saga noong 1993 ang bandang River Maya. Ito ay minanage ni Chito Ronyo at Lisa Nakpil para makapag-produce ng rock show band. Ang mga unang membro ng bandang saga ay sina Jesse Gonzalez on vocals, Kenneth Ilagan on guitars, Nathan Asargon on bass guitar, Roy Velayo on drums, at Rico Blanco on keyboards and backing vocals na inirekomenda nila Asargon and Ilagan sa management matapos nilang marinig ang rendition nito ng Seek and Destroy ng Metallica. Habang nasa proseso ng matinding pag-iensayo ang grupo, ay umalis naman sa banda sina Jesse, Romy at Kenneth na pinunan naman nila Francisco Manialac o mas kilalang Bamboo, Mark Escueta at Perp De Castro na nagmamay-ari ng studio kung saan nagja-jam ang grupo. Napagdesisyonan na din nila na palitan ang pangalan ng kanilang grupo at tinawag na nga silang River Maya na iminungkahi naman ni Perp De Castro. Noong November 1994, nag-release na ng pinakaunang album na self-titled na River Maya at ang unang single nila ay Ang Ulan at sinundan ng 214. Bimala, take one. Di naglaon, si Perp De Castro na naman ay umalis sa grupo noong 1995 at bumalik sa kanyang project band na The Blues Trio na pinalitan naman ang pangalan na naging Axis hanggang sa huli nitong pagbuo bilang Tri-Axis. Sa isang panayam kay De Castro na ang kanyang pag-alis ay dahil di umano sa pagkakaiba nila ng pananaw sa musika, marami raw itong gustong gawin na hindi niya magawa sa kanilang tugtugan dahil sa nililimitahan ng management ang kanyang paggigitara. Si Rico Blanco ay naging full-time sa gitara habang ang kaibigan ni Nathan Asargon na si Edward Alfafara ay naging additional session guitarist sa mga live shows hanggang sa siya ay pinalitan ni Jason Valencia noong 1996. Sa parehong taon naman ay nirelease ng banda ang kanilang second album na Trip na naglalaman ng mga singles nito na Kisap Mata, Himala, Flowers, Princess of Disguise, and Panahon na Naman. Nakuha nila ang parangal bilang Song of the Year sa kanta nilang Himala na iginawad ng RX 93.1 noong 1997. Taong 1997 ay naglabas silang muli ng album na tinawag nila itong Atomic Bomb kung saan ay naging single ng album ay ang kantang Hinahanap-hanap Kita. Pagkatapos nito, nagtungo ang banda sa US at Canada para sa kanilang tour noong 1998. Sa kabila ng matagumpay na tour ng banda, ito rin ang panahong napagpasyahan ni Bamboo na manatili sa US kasama ang kanyang pamilya at tapusin ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang huling palabas kasama ang banda ay noong October 10, 1998 sa Oakland, California. Sa kalaunan, itinatag niya ang kanyang pangalan bilang banda noong 2003. Inilabas ng River Maya ang kanilang ika-4 na album, It's Not Easy Being Green, noong January 15, 1999, kung saan si Rico Blanco na ang pangunahing bokalista. Ang album ay naglaman ng mga kantang Nervyoso, Shattered Like at Rodeo at umabot sa gold sa loob lamang ng isang buwan matapos itong ilabas. Patuloy rin kaming gumagawa ng magagandang awitin na gustong-gusto ng mga tao. Noong April 2001, umalis si Nathan Asargon mula sa grupo upang mag-focus sa ibang interes sa musika. Naiwan si Rico Blanco at si Mark Escueta bilang natirang membro. Si Jap Serio mula sa Daydream Cycle ang pumuno sa pwesto ni Asargon sa mga gigs. Sila ay pumirma sa Viva Records at inilabas ang extended play na Alab ng Puso noong Hunyo 2001, ang orihinal na soundtrack para sa pelikulang Buhay Kamao na pinagbidahan ni Robin Padilla. Ang extended play ay naglaman din ng isang remix na ginawa ni Raymond Marasigan ng Squid 9.
Sa tag-init ng 2001, si J. John Valencia na naging session guitarist ng banda mula 1996 ay umalis sa banda. Noong May 2001, nagbago ang lineup nang kuhanin nila ang mga kilalang local na guitar heroes na sina Victor Cacoy Legaspi mula sa blues band na Mr. Crayon at Mike Elgar mula sa 7 Foot Jr. Kasama na si Sergio sa opisyal ng naging bahagi ng banda. Sinimulan nila ang pagsusulat at pagre-record para sa kanilang ika-6 na studio album. Ang bagong pormasyon ay unang nagtanghal sa ANU Pocket Concert sa Alabang Town Center noong June 2, 2001 na nagbigay daan kay Rico Blanco na pamahalaan ang buong oras ng pag-awit sa live shows. August 2001 naman, natapos ng banda ang recording para sa kanilang ika-6 na studio album na Tuloy ang Ligaya na inilabas noong October 15, 2001. Naglalaman ito ng mga sikat na kanta tulad ng Umaaraw Umuulan at Wag na Init Ulo Baby. Ang kanilang mga music video ay nanalo ng favorite group video sa MTV Philippines Music Award noong 2002 at 2003. Ang video para sa Wag na Init Ulo Baby ay nanalo ng isang espesyal na parangal para sa highest jump sa parehong kaganapan noong 2003. Sa kalagitnaan ng 2004, nagbitiw si Legaspi mula sa banda at siya ay naging session player sa ibang mga musikero tulad nila Julian Taroja at Periodico, kaya't ang banda ay nagbalik sa 4 na miyembro. Noong Hulyo ng parehong taon, inilabas ng banda ang isang jingle para sa Greenwich Pizza at naging endorser nito ang limitadong CD na naglalaman ng kanilang jingle ay maaaring mabili sa bawat outlet ng pizza chain. Noong Pebrero 5, 2005, nanalo ang banda ng Favorite Artist Philippines sa MTV Asia Awards 2005. Ang You Will Be Safe Here na orihinal na ginawa bilang tema para sa ABS-CBN TV series na Spirits ay inilabas bilang isang EP ng Warner Music Philippines at naging kanta na pinili ng MTV Asia para sa performance sa 2006 Asia Awards. Si Kelly Rowland ng Destiny's Child ang nagpakita sa grupo at suportado sila ng Thailand's Royal Symphony Orchestra sa kanilang live na pagtatanghal. Ito ang unang pagkakataon na inimbitahan ng isang Filipino band na mag-perform sa nasabing kaganapan. Isang album compilation na tinawag ding You'll Be Safe Here ay ipinamahagi sa Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia. Nagsagawa ng Series of Asia Tours ang River Maya, kabilang ang Pattaya Music Fest sa Thailand, Mosaic Festival sa Singapore at Fat Fest sa Bangkok, pati na rin sa MTV Staying Alive show sa Indonesia. Noong December 13, 2005, inilabas ng banda ang isang compilation album na tinatawag na Greatest Hits 2006 album. Ang album ay nakakuha ng Gold Award noong February 6, 2006 na sinundan ng isang album na inilaan sa kanilang mga music heroes, Isang Ugat, Isang Dugo, na inilabas noong October 10, 2006. Sa katapusan ng March 2007, muli na namang nagtagumpay ang River Maya bilang unang Filipino artist na napili para magkaroon ng full-length music videos sa Star World Channel. Sa panahong ito, madalas na tinatawag ang River Maya bilang Banda ng Bayan, isang pangalang iniugma rin sa parokya ni Edgar. Hanggang sa muli, Corix po. Paalam. Pagsapit ng May 24, 2007, opisyal na inanunsyo ni Rico Blanco ang kanyang pag-alis mula sa grupo dahil sa personal na dahilan. Ang kanyang huling pagtatanghal kasama ang banda ay noong May 4, 2007 sa Metro Bar. Naging usap-usapan na posibleng magwakas na ang banda, ngunit itinanggi ito ng banda ng kanilang management. Pagkatapos na pag-alis ni Rico Blanco, inilabas ng River Maya ang isang bagong single na Sayang na isinulat at kinanta ni Jap Sergio at inilarawan ng banda bilang an open letter to the fans. Ang kantang ito ay unang ipinilabas noong June 22, 2007. Bukod dito, inanunsyo ng Studio 23 ang pagpili sa River Maya para gumawa ng bagong theme song para sa istasyon. Ang bagong kanta ay may pamagat na Sumigaw at ito ang pangalawang single sa loob ng 2 buwan na nagpapabilis at nagpapalabas ng mga bagong kanta para sa River Maya. Ang banda ay naglabas lamang ng isang kanta kada 12 na buwan sa mga nakalipas na taon. Sa isang maliit na press conference sa Magway Bar and Cafe sa Marikina Shoe Expo sa Cubao noong August 2007, inilabas ng River Maya ang kanilang 5-song Bagong Liwanag EP na magiging available sa mga tindahan nationwide simula August 15.
Ang 5-song EP na ito ay inilabas sa ilalim ng kanilang sariling label, Revolver Music, at lisensyado sa Warner Music Philippines. Noong January 21, 2008, inilabas ng River Maya ang album na may pamagat na buhay na may carrier single na Sugal ng Kapalaran na isinulat ni Sergio at kinanta ni Fernandez at Sergio. Sa panahon din na ito, ang banda ay humiwalay na kay manager-director Chito Ronyo at Lisa Nakpil. Doon kami nag-decide na parang hindi namin masyadong gustong yung ganong direksyon ng music. Matapos umano makadiskubre ng ilang hindi tamang paggamit ng pondo na nag-uugnay sa royalties at talent fees ng banda, inanunsyo ng mga membro ng River Maya na sila ay humiwalay na sa kanilang matagal ng manager na si Lisa Nakpil noong October 29, 2008. Siya ay inakusahan ng estafa, sinampahan ng kaso para sa pinsanang natamo at ang korte ay naglabas ng writ of preliminary injunction na nagbabawal sa anumang karagdagang komunikasyon sa River Maya. Noong October 2008, nag-file si Mark Escueta ng sariling aplikasyon sa Intellectual Property Office na naglalaman lamang ng kanyang pangalan para sa River Maya, ngunit ito ay tinanggihan ng IPO. Noong August 2009, naglabas ng desisyon ng IPO na kinumpirma ang pagmamay-ari ni Nakpil sa pangalan ng trademark na River Maya. Gayunpaman, inaprubahan ang temporary restraining order ni Escueta na inisyu ng Regional Trial Court ng Lucena City. Ang TRO ay nagpapahintulot kay Escueta na gamitin ang pangalan ng banda kahit na may desisyon ng IPO dahil walang entry of judgment execution na inilabas. Noong November 15, 2012, inilabas ng Bureau of Legal Affairs ng Intellectual Property Office ang isang abiso na order na nagsasad na sumang-ayon si Nakpil na mag-withdraw ng kanyang nakabimbing aplikasyon para sa registration ng pangalan na River Maya at huwag hadlangan ang aplikasyon ng nasabing pangalan na isinampa ni Escueta. Noong February 22, 2011, inanunsyo ng opisyal na Facebook page ng River Maya na ilabas nila ang music video na may pamagat na Reminisce at inilabas ang music video noong February 8 sa Mix Channel. Noong August 28, 2011, umalis si Jason Fernandez sa River Maya matapos ang 4 na taon sa grupo na itinuturing ng musical differences bilang pangunahing dahilan. Ang mga personalidad na tulad nila Paolo Valenciano ng Salamin, Pochoy Labog ng Malay, Endicta License at Vince Montaner ng Parokya ni Edgar ay kasama sa mga kilalang personalidad na pansamantalang naging lead vocalist para sa ilang mga gigs ilang linggo matapos ang pag-alis ni Fernandez. Pagkatapos ng maikli nilang pag-alis noong November 2012, ipinost ni Jap Sergio sa kanyang opisyal na Facebook page na iniwan na niya ang River Maya upang ituloy ang kanyang bagong banda, ang Peso Movement. Noong 2012, sa isang gig sa Hard Rock Cafe, opisyal na ipinakilala ng banda ang kanilang mga bagong miyembro, si Ryan Peralta na dati ng session player ng banda at si Norby David ng bandang Overtone. Inilabas ng banda ang single na Pilipinas, Kailan Ka Magigising upang itaguyod ang kanilang nalalapit na album noong February 2013. At Marso naman ng magkaparehong taon, inilabas ng River Maya ang album na Panatang Makabanda at ang repackaged edition na ito ay nilabas noong February 15, 2015. Ito na ang pambansang awit ng... Noong January 9, 2016, nagkasama-sama muli ang mga miyembro mula sa original na classic lineup na binubuo ni na Farf De Castro, Nathan Azarcon, Mark Escueta at Rico Blanco sa 19 East Muntinlupa matapos ang imbitasyon ni De Castro pagkatapos ng kanyang gig. Ito rin ang ika-40th birthday ni Escueta, ang gig na tinawag nilang Secret Mini Semi-Reunion. Noong February 12, 2016, inilabas ng banda ang music video ng kanilang ika-5 at huling single para sa album na Panatang Makabanda na Tayo sa Facebook at in-upload ito sa YouTube noong March 9, 2016. Ipinost ng bassist at bokalista na si Norby David ang isang pahayag sa Facebook na siya umalis sa banda dahil di umano sa kukulungan sa komunikasyon. Mga araw matapos ang kanyang pag-alis, sina Jap Sergio at Nathan Azarcon ang humalili sa bass duties sa live shows. Sa mga sumunod na panahon, si Azarcon ang permanenteng pumalit kay David
at bumalik sa banda matapos ang 15 taon. Sa kalahating bahagi ng 2016, nagsimula ang banda ng recording para sa kanilang darating na ika-13 studio album na Tower of Doom studio sa Diliman, Quezon City, kung saan si dating miyembro Jap Serio ang co-producer ng album. Noong May 22, 2017, pumirma ang banda sa record label na pag-aari ng ABS-CBN na Star Music at ipinaalam na ilalabas ang kanilang ika-13 studio album sa kabila ng lahat. Iginawad ang parangal sa River Maya bilang Mix Magna Award 2019 noong May ng 2019 para sa kanilang ambag sa kasaysayan ng OPM Rock Band at sila ang ikatlong OPM Rock Band na ginawad ng Mix Magna Award matapos ang Eraserheads noong 2012 at Parokya ni Edgar noong 2014. Noong May 7, 2022, inilabas ng banda ang lyric video ng kanilang bagong single na Casino, ang kanilang unang single mula noong 2018 na sinundan ng music video noong May 12, 2022. Hello sa inyong lahat. Long time no see. Noong October 2023, nag-post ang concert producer na Live Nation Philippines ng isang 5 segundong teaser na nagpapakita ng malabo ngunit kahawig na larawan ng mga orihinal na miyembro ng River Maya na sina Rico Blanco, Bambo Manyalak, Mark Squeta at Nathan Azarcon. Hindi umabot ng 1 linggo, kinumpirma na ang 4 ay magkakaroon ng inaasahang reunion concert na gaganapin sa SMDC Festival Grounds sa February 17, 2024. Samantalang maraming fans ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya online matapos makita ang kakulungan ni Ferp De Castro sa promotional materials. Pinost ni De Castro mismo sa kanyang social media accounts na hindi siya kinausap ng mga producer ng show kaya't hindi siya makakasali sa reunion concert. Pinapakiusapan ni De Castro sa mga fans na mag-enjoy sa darating na palabas kahit wala siya doon. Palaban kayo, so yun na. So, thank you very much. Enjoy na kayo. Please be part of this and we'll see. Mark. Ang paglalakbay ng River Maya ay hindi lamang isang baliktanaw sa mga alaala kundi isang tuloy-tuloy na paglalayag sa kayamanang tanawin ng Pinoy Rock. Ang kanilang kakayahan na mag-evolve, mag-adapt at lumikha ng makabagong musika ay nagtibay sa kanilang puwang bilang isa sa pinakamamahal na banda sa Pilipinas. Kaya kahit ikaw ay isang 90s kid na lumaki sa awiting 214 o isang baguhan na natuklasan ng kanilang musika, tiyak na patuloy na aalon sa mga puso ng mga Pilipino at mga tagahanga ng musika ang mga melodiya ng River Maya sa mga darating na panahon.